Hinamak na manugang. Kabanata 373. Natigilan si Helena at mabilis na tumawag, Fugi, mali. Doon ang hotel. Sa sandaling ito, ibinaba ni Shu Fugi ang kanyang ulo at sinabing, Ate, huwag na tayong pumunta sa hotel na ito. Pumunta tayo sa kabilang side para kumain. Tumangala si Alex Dixon at nakitang giniba na ang kabilang panig, ngunit may ilang tindahan pa rin na hindi nakasara. Sa pintuan ng isa sa malalaking stall, may ilang malalaking salita na nakasulat sa pula at puti. Volkswagen Hotel. May ilang malalaking round table sa pintuan. Isang grupo ng mga migranteng manggagawa ang masayang kumakain. Natigilan si Helena na magpapakitang gilas. Natigil din ang ngiti sa mga mukha ng mga kamag-anak ng Shu family. Umiti si Shu Fugi na parang walang nangyari at sinabing, huwag na tayong pumunta sa DG ang hotel na yon. Grabe at mahal ang lasa. Kahit maliit ang Volkswagen Hotel na ito, I dare say that it tastes the best in yan capital. I'll be the host now. Lahat ay maaaring umorder ng kahit anong gusto mong kainin. Nagkatinginan ang mga kamag-anak ng Shu family na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pagkaraan ng mahabang panahon, inimbitahan ni Shu Fugi ang lahat na kumain sa Fly Restaurant. Biglang nabalisa si Helena. Kakakuha lang niya ng litrato at ipinadala ito sa WeChat group. Ang kanyang mga kaibigan sa grupo ay nagkakagulo, naghihintay na makita siyang kumuha ng litrato ng 5-star hotel. Agad siyang sumigaw, ayoko kumain ng ganitong klaseng migrant shop. Gusto kong pumunta sa 5-star hotel. Ate, hindi masarap doon. Mabilis na pinaikot ni Shu Fugi ang manibela. Nag-message na ako sa WeChat group. Kung hindi ako pupunta doon, saan ko ilalagay ang mukha ko? Parehong galit at balisa si Helena. Sumampa siya sa manibela at inagaw ito. Fugi, lumingon ka dali. Nagulat din si Shu Fugi at mabilis na pinahit ang manibela. Nag-agawan silang dalawa sa manibela. Pumihit ang van at tumama sa manibela. Tumangala si Zhang Faang at agad na sumigaw. Babangga na. Mabilis na nag-react si Alex Dixon at agad na hinayla si Helena palayo at mabangis na pinahit ang manibela. Ngunit huli na ang lahat. Boom! Bumangga ang van sa isang bagong Rolls-Royce Phantom sa gitna ng hiyawan ng mga tao sa van. Dahil sa pagkawalang galaw, umabant ang van at itinumba ang marangyang kotse sa isang puno sa gilid ng kalsada. Sigaw ng alarm ang umalangaw sa van. Ibinagsak din ni Shu Fugi ang kanyang ulo sa salamin na bintana, ang kanyang ulo ay dumudugo. Sa kabutihang palad, may berdeng sinturon sa tabi ng kalsada, na nagpaga ng epekto. Hindi naman nasugatan ang iba pang mga tao sa wuling van. Sa sobrang takot ni Helena ay namutla ang kanyang mukha. Pagkagaling niya ay agad niyang sinumpa si Alex Dixon. It's all because of you, trash. Kung hindi mo ginalaw ang manibela, hindi sana nabangga dito. Sinabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, kung hindi ko pinahit ang manibela, matagal na tayong namatay. Ilang mabigat na truck ang dumaan sa kanila. Kung hindi siya nakareact ng mabilis, ang van ay bumangga sa mga truck at nawasak ang mga ito. Mabilis ang tibok ng puso ni Jane Lewis. Akala niya ay ligtas na siya sa wakas, ngunit nang tumangala siya, muling nadurog ang kanyang puso. Nakita niya ang Rolls-Royce Phantom sa kanyang harapan. Ang katawan ng Rolls-Royce ay may ngipin at ang salamin ng bintana ay nabasag sa sahig. Sa sobrang takot ni Zhang Faang ay napawisan siya ng malamig. She muttered, tapos na, tapos na. Hindi natin kayang magbayad kahit ibenta natin. Nakita niyang tumakbo pababa ang Rolls-Royce. Ang dalawa sa kanila ay hindi nasaktan, ngunit tila sila ay lubos na natakot. Bakas sa mukha ng driver ang takot. Pumunta siya sa gilid ng van at sumigaw, paano ka nagmaneho? Sa sobrang takot ni Shu Fugi ay hindi siya nang ahas na bumaba ng van. Lahat ng tao sa van ay walang lakas ng loob na gumawa ng ingay. Sino ang kayang bumili ng luxury car na hindi 10 milyong yuan? Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Helena, Fugi, ang husay mo sa yan capital. Ano ang takot mo sa kanya? Hindi taga rito ang plaka niya. Kaya ito ay isang dayuhang kotse. Nagliwanag ang mga mata ni Zhang Faang. Binuksan ni Helena ang pinto ng kotse at galit na sumigaw, paano tayo magde-drive?
Paano ka nag-drive? Nabangga mo ang kotse namin. Kung hindi mo kami binabayaran ngayon, huwag mo nang isipin na umalis. Nanlaki ang mga mata ng driver at mukhang naguguluhan. Anong meron sa matandang babaeng ito? Ako ang biktima, pero sinimulan niya akong magalit. Nang matapos si Helena sa pagbulyaw ay bigla itong sumugod at nataman ang harapan ng Rolls-Royce. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataong humiga sa lupa at napaungol, dali-bilis na tumawag ng ambulansya, mamamatay na ako. Ang kanyang estilo ay nagpatakot sa driver hanggang sa siya ay kinabahan ng todo. Tumutulo ang malamig na pawis at nauutol siya, malaki. Nakahandusay sa lupa si Helena, sumisigaw at nagmumura. Ikaw ang bumangga sa akin. Nagdulot ka ng internal injuries. Ngayon ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng tiyan, at ang sakit ng buong katawan ko. Sabihin ko sa'yo, napakarami nating nandito ngayon, huwag na lang, mag-isip ka ng tumakas. Habang nagsasalita siya ay agad siyang sumigaw ng malakas. Lahat, halika at tingnan. May nabangga ang mamahaling sasakyan hanggang sa ang mayaman na ikalawang henerasyon ay gustong mag-hit and run. Araw-araw ay lumalala sa mundo. Inaapi ng mga mayayaman ang matatandang babae. Bumaba din sa kotse ang isang grupo ng mga kamag-anak ng Shu family. Nang makita nila ang estilo ni Helena ay agad nilang naintindihan. Pinalibutan nila siya at sinimulang punahin ang driver. Kinayla ni Zhang Fa ang dumudugong si Shu Fugi at napaungol din. Lahat ay lumapit at tumingin. Lahat ay lumapit at tumingin. Ang mga mayayaman ay nang-aapi sa mga mahihirap at matatanda. Sila ay ganap na walang konsensya. Hindi alam ng mga dumaraan kung ano ang nangyayari kaya pinalibutan nila ang driver at pinag-uusapan. Ang driver ay isang binata sa kanyang early 20s. Hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Sa sobrang takot niya ay napawisan siya ng malamig at patuloy na nagmamakaawa. Umupo si Alex Dixon sa van at hindi nakaimik. Labis ding napahiya si Jane Lewis. Hindi niya inaasahan na ang blackmailer na nakita niya sa TV ay magiging pangunahing karakter. Ngayon, hindi siya makababa ng kotse, hindi siya makasakay sa kotse. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Namanhid ang anit ng driver at mabilis niyang sinabi, "Bilisan niyo na ang alis. Ayokong bayaran ninyo ako. Sasanduan ko ang amo para dumalo sa handaan. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras." Maya-maya lang, isang itim na Mercedes-Benz ang nagmamaneho, at isang lalaki at isang babae ang lumabas sa kotse. Nakita ito ni Shu Fugi at agad na tumawag, "Shanshan, dito." Umupo si Jane Lewis sa kotse at nagmamadaling ipinakilala kay Alex Dixon, ito ang anak ni Uncle, si Shu Shanshan. Katabi niya ang boyfriend niyang si Wei Jia. Si Wei Jia ang Vice President ng Jiang's Pharmaceutical Company. Siya ang namamahala ng lugar na ito. Mabilis na lumapit si Shu Shanshan at nagtanong, ano ang nangyari? Mabilis na hinayla ni Zhang Fa ang kanyang anak at sinabi sa kanya ang nangyari. Sinadya pa niyang binaluktot ang katotohanan, na sinasabing responsibilidad iyon ng Rolls-Royce. Ang driver ay basang-basa sa pawis at mabilis na nagtungo sa pabor niya kay Wei Jia. "Mr. Wei, kami ay isang pharmaceutical company mula sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, pumunta kami sa Yan Capital para maghanda na makipagtulungan sa Jiang's Corporation. Maging mapagbigay." Nakita ni Shu Shanshan ang dumudugong ulo ni Shu Fugi at hindi nasisiyahang sinabi, "Nasugatan si tatay. Jia, hindi natin pwedeng hayaan na lang ang bagay na ito ng ganito." Unang nakita ni Wei Jia ang Rolls-Royce at nagulat siya. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang numero ng plaka at nakilalang galing iyon kay Hai Cheng. Kaagad, nagsiwalat siya ng masamang tingin. Ang ganitong uri ng liblib at malayong lugar ay puno ng mga simula. Ang ganitong uri ng upstart ay parang isang bumpkin sa Yan Capital. Hindi niya inilagay ang mga ito sa kanyang mga mata. Malamig niyang sinabi, "Gusto mong makipagtulungan sa Jiang family." Umiti ang driver ng papuri at sinabing, "We are all on the same side. Please do us a favor, Mr. Wei." Hehe. Umisi si Wei Jia at casual na sinabi, "Maraming kumpanya ang gustong makipag-collaborate sa Jiang's. Sino ka sa tingin mo?" Nabangga niya ang tatay ng girlfriend ko at nasugatan din ang tita Helena niya.
Sa tingin mo ba papayag tayo, mapupunta ang bagay na ito? Hindi inaasahan ng driver na mabunggo siya sa tambak ng abo. Pawis na pawis siya at sinabing, ay, ito, hindi ko rin kasalanan ito. Ikaw ba ang may huling say, o ako ang may huling say? Bahagyang ngumiti si Wei Jia at sinabing, gusto mong magtrabaho sa Jiang's Pharmaceuticals, tama. Pagkatapos ay maaari kang bumalik ngayon. Ang Jiang family ay hindi gag-ana sa iyo. Nang marinig ng driver na hindi sila makakasama sa trabaho, natakot siya at mabilis na sinabi, Chief Wei, pasensya na. Mali ang nasabi ko kanina lang. I'm willing to compensate for repair fee of itong van. Nang makita nila na talagang handang sumuko ang driver, ang mga kamag-anak ng Shu family ay agad na natuwa at nambobola kay Zhang Faang. Sok-sok, nakakabilib talaga ang manugang mo. Ilang salita na lang at takot na ang driver na ito. Talagang may kakayahan siyang tao. Mas effective ang sinabi ng manugang mo. Bakit nakaupo sa kotse ang asawa ni Jane at hindi bumaba? Natatakot ba siya? Nakahanap ka talaga ng magaling na manugang. Unlike that Dixon. Dixon nagtatago sa sasakyan na parang duwag na parang apo. Narinig ito ni Helena at nakaramdam ng pangamba at galit. Kasalanan ng kanyang anak na babae ang pagiging bulag at paghahanap ng basurang tulad ni Alex Dixon. Tingnan natin kung gaano kahusay ang kanyang manugang. Sa sobrang galit niya ay sinabi niya kay Albert Lewis, pagbalik natin, hahayaan nating makipagdiborsyo sa anak natin. Para makahanap ng walang kwentang tao, mawawala lahat ng mukha natin. Kabanata 374. Si Zhang Faang ay may mahabang mukha at masayang nakinig. Upang ang kanyang pagkakakilanlan, mayabang niyang sinabi sa driver, kung hindi ka magbabayad ngayon, huwag mong isipin ang pag-alis. Ang aking manugang ay ang boss ng Jiang's Corporation. Kung gusto mong makipagtulungan, gawin mo ang sinasabi ko. Sinabi rin ni Wei Jia, kung may kinakailangan si Auntie Zhang, gawin mo ang sinabi niya. Pamilya kami ni Tita Zhang. Ang kanyang mga salita ay aking mga salita. Si Zhang Faang ay komportable sa buong paligid. Hindi lamang makapangyarihan ang kanyang manugang, ngunit siya rin ay anak. Sapat na ang ilang salita para takutin ang dayuhang bumpkin na ito sa ganoong kalagayan. Pinuri rin siya ng isang grupo ng mga kamag-anak, at sinabing nakahanap na ng mabuting manugang ang pamilya Shu. Nakaupo sa kotse sina Alex Dixon at Jane Lewis. Hindi sila nakita ni Wei Jia, kaya lumingon siya at tinanong si Shu Shanshan. Nasaan ang pinsan mo at ang walang kwentang asawa niya? Bakit hindi sila dumating? Umuso si Shu Shanshan at casual na sinabi, mga taga-bansa lang sila mula sa isang maliit na lugar. Siguro hindi pa sila nakakita ng isang malaking lungsod tulad ng Yan Capital. Siguradong natakot sila. Umiti si Wei Jia at sinabing, nabalitaan ko na medyo maganda ang pinsan mo. Bakit nakahanap siya ng walang kwentang tao? Mas mabuting magpakasal sa sinuman sa mga empleyado ko kaysa magpakasal sa walang kwentang tao. Sinabi ni Shu Shanshan, ang aking pinsan ay hanggal. Ang ganitong uri ng walang kwentang tao ay hindi karapat-dapat na magdala ng sapatos. Nag-usap ang dalawa sa mahinang boses, sa pag-aakalang walang nakarinig sa kanila. Hindi nila alam, nakaupo sina Alex Dixon at Jane Lewis sa van sa tabi nila, malinaw na nakikinig sa salamin na bintana. Narinig ni Jane Lewis ang kanilang mga walang prinsipyong komento tungkol kay Alex Dixon. Pareho siyang nalungkot at nahihiya. Sinabi niya kay Alex Dixon na may kasalanan, paumanhin, huwag makinig sa aking pinsan at sa iba pa. Umiti si Alex Dixon na parang walang nangyari at sinabing, ayos lang, sanay na ako. Sa bagay, hindi naman pwedeng gawin sa loob ng isang araw o dalawa ang pagbulyaw sa kanya ni Helena. Lalong nagalit si Jane Lewis at nadismaya rin kay Shu Shanshan. Hindi niya akalain na ganito pala kasunurin ang pinsan sa harap niya at talagang pinag-uusapan sila ni Alex Dixon sa likuran nila. Pinupuri pa rin ng karamihan si Wei Jia. Sa sobrang inggit ni Helena ay naging berde ang kanyang mga mata. She said hatefully, tingnan mo ang kanyang manugang. Siya ay may kakayahan at sumusunod sa utos ni Shanshan. Paano siya? Ano? Hindi niya pabayaan ang pagkakataong ito para mangikil ng pera. Siya ay humakbang pasulong at sinabing, natatakot ka ba?
Hilingin sa kanya na bayaran tayo ng 1 milyong yuan na gastusin sa pagpapagamot at pagkatapos ay lumuhad at yumuko kay Fugi. Ang bagay na ito ay malilimutan. Nag-grin ang mukha ng driver nang marinig ito. Sabi niya habang nanginginig, "Tita, wala akong pera." Umungol si Helena, "Kaya mong bumili ng mamahaling sasakyan, pero gusto mo pa ring magpanggap na mahirap. Kung hindi mo ako mabayaran ngayon, sasabihin ko sa aking pamangkin at manugang na gawin ito upang ikaw ay hindi makakaligtas dito sa Yan Capital." Sa sandaling ito, isang Porsche ang dahan-daang nagmaneho sa gilid at huminto. Isang lalaki ang nakadungaw sa bintana at nakakunot ang noo na nagtanong, "Little Joe, anong problema?" Pagkakita sa lalaking ito, mabilis na sinabi ng driver na may pagtatampo na mukha, "Ren. Boss Ren, nabangga po ang sasakyan." "Boss Ren." Kumunot ang noo ni Alex Dixon at gulat na napatingin sa bintana. Hindi ba ito si Renan? Ngayon lang niya naalala na nag-ayos si Young Master Jiang ng isang welcome banquet para kay Renan bilang paggalang sa kanya, na parang nasa Great Imperial River Restaurant. Isa itong hotel sa ilalim ng Jiang family. Plano pa sana niyang dumalo sa handaan, ngunit sinaktan siya ni Helena ng matinding sakit ng ulo. Wala siyang choice kundi itulak ang handaan sa kabilang panig at kumain sa Housefly Restaurant kasama ang mga kamag-anak ng Shu family. "Ren. Boss Ren." Inangat ni Wei Jia ang kanyang ulo at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Bakas sa mga mata niya ang gulat. Si Zhang Faang ay agresibo pa rin. Siya ay sumugod at sinabi, "Wala akong pakialam kung ano ka, ngunit kailangan mong bayaran ang iyong mga gastusin sa pagpapagamot ngayon. Ang aking manugang ay ang vice-presidente ng Southern District ng Jiang's Pharmaceuticals. Gusto mong makipagtulungan kay Jiang's. Ang aking manugang ang may huling say." Bago pa siya matapos magsalita ay bigla siyang hinayla sa likod at muntik na siyang matamba. Magmumura na sana si Zhang Faang, ngunit nang tumangala siya, nakita niya si Wei Jia na sumusulong at magalang na yumuko kay Renan. Umiti siya ng paumanhin at sinabing, "Boss Ren, hello. Ako ang Deputy Director ng Southern District ng Jiang's Pharmaceuticals, Wei Jia. Hiniling sa akin ng kumpanya na pumunta at sunduin ka. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sorry talaga." Ang kanyang magalang na ugali ay ganap na iba sa kanyang dating aloof attitude. Ang mga kamag-anak ng pamilya Shu na nagpapakitang gilas ay lahat ay natulala. Nagulat din si Zhang Faang kaya ibinuko niya ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang eksaktong nangyari. Maging ang kanyang anak na babae, si Shu Shanshan, ay natigilan. Malamig ang mukha ni Renan. "Oh." Mahina niyang sabi, "Ngayon lang, parang gusto mong lumuhad ang driver ko at humingi ng tawad. Dahil nabangga mo ang kotse mo, personal akong hihingi ng tawad kay Young Master Jiang sa handaan mamaya." Naging berde ang mukha ni Wei Jia, at malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang likod. How could he dare ask Renan to apologize? Ito ang mahalagang kliyente ng plano ng Jiang's Corporation ngayong taon, at sinabi ni Young Master Jiang na ang Haicheng Group Company lang ang makakapagligtas sa Jiang's Pharmaceuticals, at inutusan niya silang huwag na huwag silang saktan. Sa halip na sabihin na si Renan ay isang partner na kliyente, mas tumpak na sabihin na ang Haicheng Group Company ay isang magulang sa pagkain at pananamit. Kailangan nilang ibigay sa kanya. Napabuga siya ng malamig na pawis at ngumiti ng paumanhin. Nagbibiro siguro si Boss Ren. Responsibilidad namin lahat. Ipapahinto ko ang sasakyan mo at aayusin ko ngayon. I guarantee na magiging brand new para sa iyo. Hindi pa rin maintindihan ni Shu Shanshan ang sitwasyon. Hindi niya maiwasang sabihin, "Jia, bakit ka natatakot sa kanya? Kung gusto niyang makipagtulungan sa Jiang family, kailangan niyang makipagtulungan sa iyo." Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, agad na iniangat ni Wei Jia ang kanyang ulo at sumigaw, "Cut the crap and apologize to Boss Ren." "Jia, pinagalitan mo talaga ako." Namutla ang mukha ni Shu Shanshan at agad siyang nakaramdam ng mali. Si Wei Jia ay kasama niya sa loob ng kalahating taon. Bibili siya ng kahit anong gusto niya. Wala naman siyang sinabing seryoso. Napatapak niya ang paa niya sa galit. Tumalikod siya at tumakbo na may luha sa mga mata. Madilim ang mukha ni Wei Jia at nag-aapoy ang puso niya sa galit. Hindi man lang siya binati.
Kung nasaktan niya ang Haicheng Group Company, siguradong magagalit ang mga nakatataas. Not to mention na hindi siya ma-promote sa isang amo, baka matanggal pa. Ito ay isang maliit na bagay lamang. Kung galit si Young Master Jiang, paano siya magpapatuloy na manirahan sa Yan Capital? Marahil walang maglalakas loob na nagbabayad sa kanya kahit na humingi siya ng pera. Nagdilim ang mukha ni Renan habang sinusulyapan ang mga taong ito. Siya ay magalang sa harap ni Alex Dixon, ngunit ito ay limitado lamang kay Alex Dixon. Ang pamilya Ren ay nakabaon sa Haicheng sa loob ng ilang taon. Kung si Renan ay walang anumang makapangyarihang mga diskarte, paano niya maaaring sugpuin ang mga ito? Higit pa rito, matagal na siyang nasa black and white daw at matagal nang naipon ang kanyang kapangyarihan. Bukod sa pagyuko niya sa harap ni Alex Dixon, kahit sinong makakita sa kanya ay kailangang tawagin siyang Kuya Ren. Siya ay hindi isang mabuting tao sa lahat. Ngayong kara-rating lang niya sa Yan Capital, nagtatrabaho pa rin siya para kay Alex Dixon. Kung siya ay binubuli ng Jiang family, hindi siya magkakaroon ng mukha para bumalik at makita si Alex Dixon. Bahagyang ngumiti si Renan at sinabi kay Wei Jia, hindi mahalaga ang tungkol sa kotse. Ilang milyong yuan na ito para sa pag-aayos ng kotse ay pera ko lang sa pagkain. Sa tingin ko ay hindi ko sinasadya ang mga Jiang sa pakikipagtulungan sa amin. Sabihin mo kay Young Master Jiang na hindi wag na siya pamanta sa kainan, at hindi na rin ako papanta. Pagkasabi noon ay binati niya ang driver, tumalikod at umalis. Nagulat si Wei Jia. Nagmamadali siyang humabol at buong lakas na yumuko kay Renan. Boss Ren, I'm really sorry sa nangyari kanina. It was all a misunderstanding. Please forgive me, Boss Ren. I will make them apologize to you right now. Hindi man lang siya nilingon ni Renan. Habang naglalakad siya, huwag kang humingi ng tawad sa akin. Kung sino man ang humiling sa driver ko na lumuhad ngayon, humihiling ka sa kanya na lumuhad at humingi ng tawad sa aking driver. Napabuntong hininga si Wei Jia, ngunit mabilis niyang sinabi, please stop, Boss Ren. Hihingi ko sila ng tawad ngayon. Lumuhad at humingi ng tawad sa driver. Naging berde ang mukha ni Shu Fugi nang marinig niya yon. Baliw ba siya? Sa harap ng napakaraming kamag-anak ng pamilya Shu, siya ay lumuhad at humingi ng tawad sa isang batang tsuper mula sa ibang bansa. Mula ngayon, mawawala na ang mukha niya sa harap ng pamilya Shu. Lumapit si Wei Jia na may taimtim na mukha at tahasang sinabi, Tio Shu, ikaw ang nagmamaneho ng kotse, tama ba? Pumunta ka at humingi ng tawad sa driver ni Boss Ren. Gumamit siya ng mapang-utos na tono, at walang puwang para sa negosasyon. Kabanata 375. Galit na galit si Shu Fugi nang marinig niya yon. He said, Wei Jia, you are my daughter's boyfriend. You want me to kneel down to this brat? Are you for real? Malamig na sinabi ni Wei Jia, Uncle Shu, magkano ang utang ng kumpanya mo kay Jiang? Kung hindi ka hihingi ng tawad, may darating para maningil ng utang mo bukas. Hindi napigilan ni Shu Fugi ang kanyang pagmamataas at galit na sinabi, anong ibig mong sabihin? Tinatakot mo ba ako? Umuso si Wei Jia at sinabing, nagdulot ka ng napakalaking problema para sa akin. Para sa kapakanan ni San, napakabigay ko na. Kung gusto mong makipaghiwalay sa akin ang iyong anak, wala akong pakialam. Kaya mo ito sa iyong sarili. Sa harap ng napakaraming tao, hindi niya binigyan ng kahit anong mukha si Shu Fugi. Matapos guluhin ng pamilya Shu, imposibleng maging boss siya. Kung nasaktan niya si Renan, mapoprotektahan pa niya ang kanyang trabaho. Kung hindi niya ito mapigilan, paano pa siya magkakaroon ng mood na hanapin si Shu Shanshan? Galit na galit si Shu Fugi kaya nagalit siya. Muntik na siyang mahimatay. Gayunpaman, ayaw niyang makipaghiwalay sa kanyang anak kay Wei Jia. Siya ay humiram ng ilang mga pautang mula sa Jiang family, at sinamantala niya ang mga ito. Kung wala itong manugang, saan siya maghahanap ng pera? Saglit itong hinawakan ni Shu Fugi at biglang sinabi kay Helena, Ate, ikaw ang kumuha ng manibela at bumangga sa kotse ng dating CEO. Sa tingin ko dapat kang humingi ng tawad. Ako. Natigilan si Helena at agad na nakipagtalo, ay. Casual ko lang hinawakan ang manibela. Sinong mag-aakala?
Nanlamig ang mukha ni Wei Jia. Maaari pa rin siyang maging magalang sa biyenan sa hinaharap, ngunit ano ang binibilang ni Helena? Agad siyang naglakad papunta kay Helena na madilim ang mukha at malamig na sumigaw, paumanhin sa driver ni Boss Ren, kung hindi, hindi ka makakaalis sa Yan Capital. Agad naman siyang inalalayan ni Zhang Faang, na nasa tabi niya, at binyantaan, Kuya, si Wei Jia ay may alam ng maraming puwersa sa ilalim ng lupa sa Yan Capital. Dapat mong gawin ang sinasabi niya. Kung hindi, hindi namin matiyak ang kanyang sarili, iyong kaligtasan. Siguro may bali ka sa paa o braso. Hindi makakabuti iyon. Natarante si Helena at hindi niya akalain na sa kanya pala tutukan ang sibat. Marami siyang mukha at lalong ayaw niyang mawalan ng mukha sa harap ng kanyang mga kamag-anak sa ina. Kung lumuhad siya ngayon, mas magiging walang hiya siya sa kanyang maternal family. Isang grupo ng mga kamag-anak ng Shu family ang palaging minamalas si Helena. Ngayon, sinamantala nila ang pagkakataon na palibutan siya at nagsimulang magsalita ng sabay. Helena, kasalanan mo ang lahat. Dapat kang humingi ng tawad. Hinawakan mo ang manibela. Hindi ka lang nabangga sa sasakyan, pati si Shanshan ang naging dahilan ng pag-away nila ng boyfriend niya. Anong ginawa mo? Wala kang silbi sa Shu family noong nakaraan. Hindi ko inaasahan na wala kang silbi ngayon. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Huwag mong pananagutan si Fugi para sa iyo. Si Helena ay naging target ng pangkalahatang kritisismo. Bawat isa sa mga kamag-anak ng pamilya Shu ay may sinabi na hindi man lang niya masagot. Mayroong kahit isang marangal na nakatatanda sa pamilya Shu na nag-utos kay Helena na pumunta sa harap at humingi ng tawad. Kinailan ng dalawang babae si Helena at kinaladkad siya sa kalahating daan patungo kay Renan, idiniin ang kanyang mga balikat para mapaluhod siya. Namula ang mukha ni Helena. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng walang katulad na kahihiyan. Lalo siyang nakaramdam ng hindi makatwiran at galit. Noon, wala siyang katayuan sa bahay ng kanyang ina. Hindi niya akalain na lalala pa pala siya ngayon. Bumaba pa ang status niya. Balisa rin si Albert Lewes, ngunit duwag siya at hindi nang ahas na humakbang pasulong. Napabuntong hininga na lang siya. Si Jane Lewes ay nasa kotse. Nang makita niya ang kanyang ina na inaatake ng mga kamag-anak ng pamilya Shu at kinaladkad pa siya para lumuhad, siya ay nagalit at nabalisa. Namumula ang mga mata niya at gusto niyang tumakbo palabas ng sasakyan. Sa sandaling ito, isang kamay ang biglang nagunat mula sa gilid at idiniin siya pababa. Mahinang sabi ni Alex Dixon, "Maupo ka, bababa ako ng kotse." Kinaladkad ng dalawang babae si Helena. Lumapit si Wei Jia kay Renan at sinabing, "Boss Ren, humawak siya sa manibela at nang blackmail sa akin. Papaluhod ako at hihingi ng tawad sa driver mo ngayon." Iyak nang iyak si Helena, nakaramdam ng labis na pagkakamali. Naiinis si Wei Jia. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang tuhod ni Helena. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang biglang tumunog. "Renan, kalimutan na natin ito. Hayaan mo na sila." Sa isang iglap, napalingon ang lahat. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon habang casual na tumalon pababa ng sasakyan. Habang naglalakad siya, sabi niya, "Bitawan mo ang nanay ko. Kung may humipo ulit sa kanya, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Ikaw ang manugang ng Lewes family." Hindi inaasahan ni Wei Jia na nandito siya. Natigilan siya saglit, saka sumimangot at sumigaw. "Tumigil ka nga dyan. Huwag kang gagawa ng masama." Hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon habang diretsyong naglakad. Galit na sinabi ni Wei Jia, "Alex Dixon, huwag kang makialam sa negosyo ng ibang tao. Ang Yan Capital ay hindi katulad sa iyong pangit na lugar. Huwag mong ilagay ang masamang paraan at dalhin siya sa isang malaking lungsod tulad ng Yan Capital." Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at nilagpasan siya. Itinulak niya ang kanyang balikat at malamig na naglabas ng isang salita. "Get loose." Pasuray-suray na sabi ni Wei Jia at galit na galit. "Little Red, medyo mayabang ka. Yan Capital is my territory, it is not up to decide. Believe it or not, hahanap ako ng sasample sayo." Si Alex Dixon ay hindi mapakali sa kanya, hindi niya inilagay si Wei Jia sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, lumapit siya kay Renan at sinabi sa isang patag na tono,
Kalimutan mo na ang lahat na ito. Natigilan si Helena at agad na tumalon para sumbatan, Alex Dixon, nababaliw ka na ba o may tubig sa utak mo? Gamit ang ganitong tono para kausapin si Boss Ren. Pagkatapos sabihin niyon, mabilis siyang ngumiti ng paumanhin kay Renan, Boss Ren, may mali sa utak ng manugang ko. Hindi mo dapat ibaba ang sarili mo sa level niya. Natakot din ang grupo ng mga kamag-anak ng Shu family. Taking gulat ni Shu Fugi kaya napatitig siya sa kanila. Ano ang mali kay Alex Dixon na ito? Sino sa tingin niya ang magpapalabas sa harap ng natatanging panauhin ni Young Master Jiang? Maging ang kanyang manugang na si Wei Jia, na siya ring vice-presidente ng Jiang's Corporation, ay sumusunod sa harap ni Renan. Ang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu ay bumalik din sa kanilang katinoan, at lahat sila ay nagsimulang makipagkaibigan kay Alex Dixon. Boss Dixon. Natigilan si Renan ng ilang segundo bago siya bumalik sa katinoan. Pinagpawisan siya lalo na nang marinig niya ang "my mom". Sa sobrang takot niya ay namamanhid ang kanyang anit. Hindi niya akalain na ang matandang shrew na ito ay talagang biyenan ni Boss Dixon. Tapos na. Muntik na siyang sumugod sa Dragon King Temple. Kung talagang lumuhad ang biyenan niya sa harap ng driver niya, hindi na ito makakabawi kahit 100 beses pa siyang nakaluhod sa harap ni Alex Dixon. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Renan. Dali-dali niyang itinulak ang babaeng nakahawak kay Helena. Personal niyang sinuportahan si Helena at magalang na sinabi, "Shu. Ma'am Shu, natakot ka. Muntik na akong hindi maintindihan ngayon. Kasalanan ko ito. Taos-puso akong humihingi ng tawad sa iyo." Pagkatapos sabihin niyon, ibinaba ni Renan ang kanyang mga kamay at magalang na yumuko kay Helena. Sa sobrang takot ni Helena ay natigilan siya. Hindi niya lang maintindihan ang nangyari. Nakatali ang dila niya. Ren. Boss Ren, ikaw na. Magalang nang umiti si Renan. Shu, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Babayaran kita sa lahat ng mga pagkasira na nangyari sa iyong pamilya. O tama, ito ay isang tseke para sa 1,000,000 yuan. Siguradong nabigla ka. Dalhin mo ito upang bumili ng ilang gamot na pampalakas para mapakalma ang iyong mga ugat. Nang matapos siyang magsalita ay may inilabas siyang tseke sa kanyang bulsa at hinawakan ito sa 2 kamay. Nakita ni Helena ang tseke at agad na tumigil sa pag-alog ng kanyang mga binti at balikat. Mabilis niyang kinuha ang tseke at nagningning ang kanyang mga mata. Boss Ren, paano ako mahihiya? Mabilis din siyang nagsalita. Bagamat mapagpakumbaba siyang magsalita, mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay. Dinukot niya ang tseke at itinago sa bulsa, na para bang natatakot siyang agawin ito ng iba. Nakahinga ng maluwag si Renan, pagkatapos ay magalang na ibinaba ang kanyang ulo at inamin ang kanyang pagkakamali kay Alex Dixon. Boss Dixon, pasensya na, ngayon lang. Bago pa siya matapos, biglang tumawag si Wei Jia na nagtataka, Boss Ren, ano? Ano ang tawag mo sa bumpkin na ito? Nagdilim ang mukha ni Renan, at sinaway niya ito ng walang pakundangan, kapag kausap ko si Boss Dixon, please be aware of your own limitations. Don't casually interrupt me, okay? At saka, sa mababang katayuan mo, hindi mo deserve talaga, para kausapin ako. Labis ang galit niya sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa presensya ni Alex Dixon, masampal niya ng malakas si Wei Jia. Ang lalaking Wei na ito ay talagang bulag. Paano siya magiging bisita ng Jiang family ngayon? Ang tunay na panauhin ay si Alex Dixon. Nakakatawa na si Wei Jia ay may mga mata ngunit na bigong makakita. Talagang naglakas loob siyang magsalita ng ganoong kalokohan sa isang honored guest. Nililigawan lang niya si kamatayan. Buti na lang at low profile si Boss Dixon. Kung hindi magiging sapat ang pagkamatay ni Wei Jia kahit ilang beses siyang patayin. Si Wei Jia ay may nahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya nang ahas na pabulaanan si Renan, ngunit nabigla siya sa kanyang puso. Ano ang ginawa ng bumpkin na ito? Paano niya magagawa ang isang kilalang panauhin ng Jiang family sa pagtrato sa kanya ng ganoong paggalang? Natigilan din ang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu. Nilaibat nila ang kanilang mga mata kay Alex Dixon. Kanina pa siya ang basurang manugang ng Lewis family. Bakit bigla siyang naging Boss Dixon?
Natigilan din si Helena habang sinabing, Boss Ren, napagkamalan mo ba siyang ibang tao? This trash is not a Boss Dixon, he is a fraud. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, agad na itinikom ni Helena ang kanyang bibig. Ayaw niyang malaman ang kanyang mga kamag-anak na manloloko ang kanyang manugang. Kahihiyan. Nang marinig ang mga panlalait ni Helena, si Renan ay natakot sa kanyang puso. Umiti siya ng paumanhin at sinabing, Ma'am Shu, Boss Dixon. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at agad siyang binigyan ng tingin. Natigilan si Renan at mabilis na binago ang kanyang mga salita. Dixon, Mr. Dixon, nagkamali kami ngayon. Nagdulot kami ng problema sa iyo. Pasensya na talaga. Buti na lang at magaling siyang mag-observe sa mga ekspresyon ng mga tao. Kung hindi, ilalabas niya ang pusa sa bag. Nagdududa ang mga mata ni Helena. Hindi siya bingi, kaya paanong hindi niya ito narinig? Higit pa rito, si Renan ay nagkaroon ng malamig na ekspresyon ngayon. Ngayon, biglang may ngiti sa labi. Masyadong malaki ang pagbabago sa kanyang ugali, at lalo pang naghinala ang mga tao. Tumingin siya kay Renan, pagkatapos ay kay Alex Dixon, at may kainahinalang sinabi, si Boss Dixon ba, o ano? May tinatago ka ba sa akin? Nakangiting sagot ni Renan, oo. Boss Dixon was just a form of address. I know Mr. Dixon in the past. He is helpful to my business. Nako, tinulungan mong tingnan ang feng shui ng kumpanya, di ba? Biglang bakas sa mukha ni Helena ang pagkadismaya at pagkasuklam. Nakahinga rin ng maluwag si Wei Jia, at napuno muli ng pang-aalipusta ang kanyang puso. Inakala niya na si Alex Dixon ay isang malaking shot, ngunit ito pala ay pandaraya talaga si Alex Dixon. Walang gaanong mga negosyante na hindi naniniwala sa feng shui. Hindi nakakagulat na si Renan ay may magalang na mukha. Ito pala ay pamahiin, natatakot na baka masaktan niya si Alex Dixon at maging sanhi ng pagkasira ng negosyo ng kumpanya. Nakita niyang malapit na ang oras. Nagmamadali niyang sinabi kay Renan ng may paggalang, Boss Ren, inayos na ang welcome banquet. Please follow me. Sa oras na ito, ang batang driver na nabigla ay biglang bumalik sa kanyang katinoan at sinabi, ang bisita na inimbitahan ni Young Master Jiang ay si Boss Dixon. Sumama ako kay Boss Ren para hintayin si Boss Dixon na pumunta at kumain ng sabay. Hindi mo alam ang tungkol dito. Dixon. Boss Dixon. Gulat na napatingin si Wei Jia kay Alex Dixon, para siyang nataman ng kahoy. Blanko ang isip niya. Paano naging posible iyon? Ang bisitang gusto niyang matanggap ay hindi si Boss Ren, ngunit itong basurang nasa harapan niya. Nagpanting ang tenga ni Wei Jia habang nakatitig kay Alex Dixon, hindi matanggap ang katotohanan ito. Nagkatinginan ang mga kamag-anak ng Shu family sa gulat. Ang Jiang family ng apat na malalaking pamilya ng Jing City ay talagang tinatrato si Alex Dixon bilang isang natatanging panauhin. Natigilan din si Jane Lewis. Hindi niya akalain na si Alex Dixon ay talagang magsisimula ng negosyo sa Jiang family. Ibinuko ni Shu Fugi ang kanyang bibig at hindi ito maisara ng mahabang panahon. Kahit na ang kanyang manugang na si Wei Jia ay ang Vice President ng Jiang's Pharmaceuticals, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makita si Young Master Jiang. Sa karamihan, siya ay isang maliit na prito lamang sa Jiang's Corporation. Ngunit si Alex Dixon, ang basurang ito, ay talagang personal siyang inimbitahan ni Young Master Jiang sa isang piging. Nauutol na sabi ni Wei Jia, Alex Dixon, ikaw. Nagbibiro ka, di ba? Dahil nasabi na ito ng driver, napaamin na lamang ni Alex Dixon at sinabing, may handaan nga si Young Master Jiang ngayon. Tanggapin mo ang hangin para sa akin. Sa sandaling hamina ang kanyang boses, agad na sumabog ang mga tao sa paligid. Ang kamag-anak ng pamilya Shu na kinukutsa at kinutsa siya ngayon, wala. Kaagad, pinalibutan nila siya at sinimulan siyang purihin. Alex, paano mo nakilala si Young Master Jiang? Talagang may kakayahan kang sagutin si Young Master Jiang sa iyong mga tanong. Napakayaman ng Shu family sa pagkakataong ito. Albert, talagang masarap ang panlasa mo. Ang swerte ng ating Shu family na nakatagpo ng ganoong kakayahan na manugang. Iilan lamang ang mga tao sa Yan Capital City na pinahahalagahan ni Young Master Jiang.
Alex, kung kikita ka ng kayamanan sa hinaharap, huwag kalimutan ang tungkol sa Shu family. Anong biro? Iyon ay ang Jiang family. Kahit sa panaginip nila, hinding-hindi makakalapit ang Shu family sa isang royal relative. Matapos makakuha ng kumpirmasyon mula kay Renan, natarante si Wei Jia at pinagpawisan siya ng malamig. Ito ay trahedya. Talagang nasaktan niya ang isang pinarangalan na panauhin. Kung alam niya na ang pinangalanan na panauhin ni Young Master Jiang ay si Alex Dixon, hindi siya maglalakas loob na umorder at umorder. Matagal na sana siyang yumuko at sinubukan ang lahat ng kanyang makakaya upang makakuha ng pabor kay Young Master Jiang. Kung sinabi ni Alex Dixon kay Young Master Jiang ang tungkol sa nangyari sa hapunan, hindi lang siya mawawalan ng trabaho, maasar din siya kay Young Master Jiang at hindi niya kayang ipagpatuloy ang paninirahan sa Yan Capital. Namutla ang mukha ni Wei Jia, at maging ang paghinga ay naging mahirap. Inayos niya ang sarili at mabilis na naglakad sa harap ni Alex Dixon na nakangiti. Pambubble niyang sabi, "Bro-in-law, bulag talaga ako kanina. Hindi ko nakita ang marangal mong aura. Na-offend kita kanina. Kuya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito." Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "Hindi ako pamilyar sa iyo. Kanina lang naging bossy at bossy ang taong ito sa kanya. Ngayon, nagsimula na talaga siyang manguha ng mga kamag-anak, parang bakod lang, na ikinaiinis niya." Napahiya si Wei Jia, ngunit lalo siyang nakaramdam ng gulat at panghihinayang sa kanyang puso. Kung alam niyang si Alex Dixon ang natatanging panauhin ni Young Master Jiang, hindi siya maglalakas loob na sigawan si Shu Shanshan at pag-alitan siya. Hindi siya maglalakas loob na magalit kay Shu Fugi. Pinunasan ni Wei Jia ang kanyang mga kamay, naglakad papunta kay Shu Fugi, at yumuko. Taos puso niyang sinabi, "Tay, ngayon lang ako naiinip at hindi nirerespeto si tatay. Patawarin mo ako." Ikaw. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Shu Fugi. Ngayon lang talaga siya nagalit, pero kahit anong mangyari, kaibigan siya ng Shu family, si Wei Jia. Ayaw niyang mawala ang mayaman at makapangyarihang manugang na ito. Nang makitang inamin ni Wei Jia ang kanyang pagkakamali at nabawi ang kanyang mukha, ngumiti si Shu Fugi at sinabi kay Alex Dixon, "Alex, ikaw ang kagalang-galang na panauhin ni Young Master Jiang. Bakit hindi mo ito sinabi ng mas maaga? Masungit ang iyong bayaw at walang galang ngayon lang. Hihilingin ko sa kanya na yumuko at humingi ng tawad sa iyo ngayon. Lahat sila ay kamag-anak ko. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito." Nagmamadaling yumuko si Wei Jia ng 70 degrees at sinabi kay Alex Dixon na may papuri na mukha, "Bro-in-law, kasalanan ko ang lahat. Tingnan mo ang mga mata kong aso, hindi kita nakilala. I deserve punishment." Sabi ni Shu Fugi habang desperadong kumandat kay Helena, humihiling sa kanya na tulungan itong magsalita. Nakabawi rin si Helena sa kanyang pagkagulat, at lumiwanag din ang kanyang saloobin kay Alex Dixon. For the first time ever, she revealed a charming smile. "Anak, patawarin mo ang iyong bayaw." Hindi nagustuhan ni Alex Dixon si Wei Jia, ngunit siya ay kamag-anak ng kanyang asawa kung tutuusin. Malumanay niyang sinabi, "Dahil humingi ng awa ang aking ina at tiyuhin, hindi ko na ito itutuloy. Pero pinaluhod mo lang ang aking ina. Ngayon ay lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking ina. Ang bagay na ito ay malilimutan." Lumuhad siya sa isang baliw ng bansa. Nagalit si Wei Jia, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito. Makakagat lang siya ng bala at lumuhad sa harap ni Helena. Tuyong sinabi niya, "Tita Shu, nagkamali ako ngayon. Patawarin mo ako." Kabanata 376. "Sige, bumangon ka na." Mabilis siyang hinayla ni Helena. Kahit na ano, ang taong ito ay manugang pa rin ng kanyang kapatid. Paano siya nahuhulog sa kanya? Gayunpaman, ang pagpapahalaga sa sarili ni Helena ay lubos na nasiyahan. Hindi niya inaasahan na may ganoong kakayahan ang kanyang manugang. Itinaas din ito ang kanyang katayuan sa pamilya Shu. Sa sandaling ito, gulat na naglakad si Jane Lewis at nagtanong, "Alex, ikaw ba ay isang natatanging panauhin ni Young Master Jiang? Bakit kanya kilala?" Sinabi ni Alex Dixon, "Tinulungan ko ang Haicheng Group Company at Jiangs na magkaroon ng koneksyon at makipag-deal, papakainin ni Young Master Jiang si Boss Ren, at sasamahan ko siya.
Pero kailangan kong kumain kasama ang aking pamilya, kaya sinabi ko, kay Young Master Jiang na huwag pumunta. Ano? Hindi ka nauulit. Ibig sabihin hindi ka espesyal na inimbitahan ni Young Master Jiang. Kakain ka lang dahil kay Boss Ren. Natigilan si Helena at agad na nawala ang nakaka-flatter ng ngiti sa mukha niya. Ano ang nangyayari? Akala niya ay umakyat na ang kanyang manugang sa Jiang family, ngunit sa huli, lahat ng ito ay dahil kay Renan. Hindi siya kumain, at hindi man lang umutot si Young Master Jiang. Makikitang hindi man lang niya inilagay si Alex Dixon sa kanyang mga mata, ang lahat ay dahil sa mukha ni Renan. Napayuko si Wei Jia nang marinig yun. Agad niyang itinuwid ang kanyang likod at galit na sinabi, Alex Dixon, sinadya mo yon, di ba? Hindi ka sinasadya ni Young Master Jiang. Bakit mo siya sinundan para mag-freeload? Pinaisip mo sa akin na ikaw, ay isang kilalang bisita ng Haicheng Group Company, ngunit sa huli, isa ka lang freeloader. Kumunot ang noo ni Renan at sinabing, sa totoo lang, si Boss Dixon ay. Bago siya matapos, umiling si Alex Dixon sa kanya. Napalunok lamang si Renan sa kanyang mga salita. Kalmado ang ekspresyon ni Alex Dixon. Ayaw niyang malaman ng iba na siya ang tunay na amo ng Haicheng Group Company. Ito ang kanyang sekretong background, at ayaw niyang malaman ito ng malaking tiyuhin ng Dixon family. Nakahinga ng maluwag si Jane Lewis. Ayaw niyang maging masyadong komplikado ang relasyon ni Alex Dixon, lalo na pagdating sa relasyon. Siya ay may malapit na relasyon sa isang mayamang pamilya tulad ng Jiang family. Ang pagsama sa isang hari ay parang pagsama sa isang tigre. Inaasahan niya na si Alex Dixon ay isang ordinaryong tao lamang, at magagawa niyang humiwalay sa mga puwersang nasa ilalim ng lupa ng pamilya Dixon. Halos oras na. Nagmura si Wei Jia. Tumalikod siya at magalang na niyaya si Renan sa kotse at dinala sa restaurant. Si Xu Fugi ay mayroon ding sikmura na puno ng galit. Malungkot niyang hiniling ang lahat na pumunta sa food stall para kumain. Isang grupo ng mga kamag-anak ng Xu family ang agad na naglabas ng kanilang galit. Naputol ang kanilang pag-asa na makaakyat sa Jiang family, at mayroon din silang tiyan na puno ng sama ng loob kay Alex Dixon. Kung ikukumpara sa engranding 5-star hotel, ang mga food stall sa gilid ng kalsada ay talagang hindi magkapantay. Ayaw man lang umorder ng pagkain ni Helena. Kakainin daw niya ang kahit anong gusto niya at mabilis na uuwi. Nang ang grupo ng mga kamag-anak ay nanlulumo, si Wei Jia ay tumakbo pabalik habang humihingal. Tumawag siya, pumunta tayo sa 5-star hotel sa kabilang kalye. Naayos na ang mga pagkain. Nag-order si Young Master Jiang ng isang piging para makakain ang lahat ng libre. Pumunta ka sa DJ Anghao Hotel para kumain. Biglang nabuhayan ng loob si Helena at masayang sinabi, Jia, you are the best. I don't even want to eat this housefly restaurant. Isang grupo ng mga kamag-anak ng Xu family ang nasa sabik din. Sino ba naman ang gustong kumain sa ganitong karumal-dumal na restaurant? Siyempre, ang isang 5-star hotel ay ang pinakamahusay. Mas masaya si Xu Fugi. Hindi lamang siya nag-ipon ng isang halaga ng pera, ngunit siya rin ay nakakuha ng mukha. Nagpakitang tao siya sa kanyang mga kamag-anak. Tingnan mo, pagkatapos ng lahat ng pag-uusap, ang manugang ko kung gagawin ko ito. Tiyak na pinahahalagahan siya ni Young Master Jiang, kaya't nag-ayos siya na pumunta tayo at kumain. Nakilala mo si Young Master Jiang? Tanong ni Jane Lewis. Nang tanungin niya, namula ang mukha ni Wei Jia. Umiling siya at sinabi ni Young Master Jiang na dahil gusto ni Alex Dixon na kumain kasama ang kanyang mga kamag-anak, hindi siya makakapunta sa hapunan. Dapat niyang tretuhin ng maayos ang lahat ng mga kamag-anak ni Mr. Dixon. Paano siya magkakaroon ng karapatang makilala si Young Master Jiang? Wala man lang siyang karapatang tumawag sa telepono. Nang marinig niya ito ay Alex Dixon, agad na nakaramdam ng kahihiyan si Xu Fugi, at isang alon ng kalungkutan ang lumitaw sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na after all this time, si Alex Dixon pa rin. Umuso si Helena at mabilis na sinabi, hindi binibigay ni Young Master Jiang ang mukha ng basurang iyon. Si Young Master Jiang ay mayaman at mapagmataas. Paano niya malalaman ang isang panloloko na tulad ni Alex Dixon? Binibigyan niya ng mukha si Boss Ren. Nang marinig ang sinabi niya,
Agad na naunawaan ang mga kamag-anak ng Shu family. Hindi tulad ng basurang iyon ay may kakayahan. Marahil ay hindi lang alam ni Young Master Jiang kung ano ang hitsura ni Alex Dixon. Ang basurang ito ay puro basbas sa kaluwalhatian ni Boss Ren. Isang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu ang kumain sa isang malaking lugar sa Dijiang Hao Hotel. Ang mga pagkain at inumin sa mesa ay lahat ng mataas na kalidad. Kasama si Helena, ang ilang kamag-anak mula sa pamilya Shu ay hindi pa nakakain ng ganoong high-end na pagkain. Lahat sila ay kumuha sa kanilang mga telepono at kumuha ng mga larawan at ipinost ang mga ito sa kanilang WeChat moments. Hindi alam ni Wei Jio kung anong paraan ang ginamit niya para hikayatin ang galit na si Shu Shanshan pabalik. Sa hapagkainan, ang mga kamag-anak ng pamilya Shu ay nagyabang at pinuri si Wei Jio. Iniwan pa nila si Alex Dixon sa gilid. Nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, personal na dumating si Young Master Jiang para mag-toast, tinatakot ang mga kamag-anak ng Shu family kaya halos lumuhad sila. Si Wei Jia ay labis ding nasa sabik. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Young Master Jiang sa taong ito, at hindi na siya makapagsalita ng maayos. Pagkatapos ng welcome banquet, ang grupo ng mga kamag-anak ng Shu family ay nabusog din at umuwi. Nakarent sila ng bahay sa Yan Capital, kaya natural, hindi sila tumira sa isang villa. Isa pa, nakatira sila sa villa ng manugang ni Helena. Habang tinitignan nila ito, lalo silang nagseselos, at mas ayaw nilang matulog. Pagkabalik sa villa, diretsyong inukupahan ni Helena ang kwarto ni Alex Dixon at pinatulog siya sa ibang lugar. Si Shu Fugi at ang kanyang asawa ay nakatira din sa villa at nag-enjoy dito sa loob ng ilang araw. Hinayaan na lamang ni Alex Dixon ang katulong na maglinis ng study room at matulog kasama ang asawa. Nasa tabi lang niya ang kwarto ni Meng Nooran. Si Jane Lee West ay naligo at nagpalit ng kanyang pajama. Naupo siya sa kama at tumingin sa kanyang telepono, nakita ang kanyang mahal at makinis na mga binti. Napalunok ng laway si Alex Dixon at pumunta sa gilid niya para maupo. Tumangala si Jane Lee West at sinabing, nandito si nanay at nagdulot sa iyo ng maraming problema. Kinabukasan ay babalik ako sa Jinling at kailangan ko pa ring harapin ang mga bagay ng kumpanya. Pagkatapos mong gawin ang iyong mga bagay, bumalik ka na agad sa Jinling. Sige. Tumango si Alex Dixon. Ipinulupot niya ang braso sa baywang ng asawa at yumuko para amuyin ito. Pamilyar pa rin sa amoy ng orchid ang bango ng katawan na ibinuga sa katawan ng asawa. Habang yakap-yakap niya ang malambot at maselang katawan ng asawa, agad na nawala ang kalungkutan sa puso ni Alex Dixon. Gaano man kahirap ang pakikitungo sa kanyang biyenan at tiyuhin, alang-alang sa kanyang asawa, kaya niyang tiisin. Kumuha ng unan si Jane Lee West at humiga sa kama, tinitingnan ang kanyang telepono, pinoproseso ang mga dokumento ng kumpanya, at maginhawang ipinatong ang kanyang mahabang binti sa tuhod ni Alex Dixon. Ang casual niyang pagkilos ay nagpainit ng buong katawan ni Alex Dixon. Nakasuot lamang ng puting silk nightdress ang kanyang asawa. Tinakpan ng palda ang kanyang mga hita at ang kanyang dalawang makinis at mahabang jade legs. Nasa ilalim lang siya ng ilong niya, at nanginginig ang mga maselang paa niya. Ang maselang mga daliri niya ay malakristal na parang mga ukit na jade, at pininturahan din ito ng matengkad na nail polish. Siya talaga ang pinakamaganda sa mundo. Napalunok si Alex Dixon, at hindi napigil ang abutin ang hita ng asawa at kurutin ito. Napakasarap ng pakiramdam. Ang kanyang balat ay parang mamantika at puno ng pagkalastiko. Ano ang hinahawakan mo ng random? Agad na namula ang magandang mukha ni Jane Lee West at mahinang nagpout. Natigilan si Alex Dixon at mabilis itong tinakpan. Wife, pagod ka siguro ngayon. Ipapamasahe kita. Sige. Hindi siya pinagdudahan ni Jane Lee West at ipinadala ang kanyang jade leg sa kanyang tuhod. Habang nakatingin sa phone, sabi niya, mukhang namamaga ang binti ko. Tulungan mo akong imasahe ito. Abangan ang susunod na kabanata.